Sinabi ni Samson sa mga Filisteo, dahil sa Masarap lumayan siguro. ito, hanggat hindi ako Ulo nakakapagpapagod na ba sa niya? iyo, kaya ang lakas na nilusob ni Samson ang mga Filisteo at marami ang napatay niya. Pagkatapos tumakas siya at nagtalo sa Teba sa may baginang Etam. Nagkampo ang mga Filisteo sa Huda at nilusob nila ang bayan ng Lehi. Kaya nagtanong sa kanila ang mga taga-Huda, bakit nilusob mo kami? Sumagot sila, para takpin si Samson at gantihan sa mga ginawa niya sa amin. Kaya ang 3,000 lalaki ng Huda ay pumunta sa kuweba sa may bangin ng Etam at sinabi nila kay Samson, hindi mo ba naisip na sakop tayo ng mga Filisteo? Ngayon pati kami ay nadamay sa ginawa mo. Sumagot si Samson, ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin. Sinabi nila, pumunta kami rito para dakpin ka at ibigay sa mga Filisteo. Sumagot si Samson, payag ako, basta mangako kayo sa akin na hindi niyo ako papatayin. Sinabi nila, oo, hindi ka namin papatayin. Natapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila. Kaya itinapos nila siya ng 2 pagong lubid at dinala palabas sa kuweba. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng mga Filisteo na sumisigaw sa pagtatagumpay. Pinalakas ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon si Samson at pinagputol-putol niya ang lubid na parang sinulid lang. Pagkatapos, may nakita siyang panga ng asnong kamamatay pa lang. Kinuha niya ito at ginamit sa pagpatay sa 1,000 Filisteo. Sinabi ni Samson, sa pamamagitan ng panga ng asno, pinatay ko ang 1,000 tao. Sa pamamagitan ng panga ng asno, itinumpok ko sila. Pagkatapos niyang magsalita, itinapon niya ang panga ng asno. Ang lugar na yun ay tinawag na Ramat Lehi. Labis ang pagkauhaw ni Samson, kaya tumawag siya sa Panginoon. Sinabi niya, pinagtagumpay niyo po ako. Pero ngayon parang mamamatay na ako sa uhaw at mabibihag ng mga Filisteo na hindi nakakakilala sa inyo. Kaya pinalabas ng Diyos ang tubig sa may butas ng lupa sa Lehi. Uminom si Samson at bumalik ang kanyang lakas. Ang bukal na ito ay tinatawag na En-Hakkore. Naroon pa ito sa Lehi hanggang ngayon. Pinamunuan ni Samson ang mga Israelita sa loob ng 20 na taon. Nang panahon iyon, sakop pa rin ng mga Filisteo ang kanilang lupain. Isang araw, pumunta si Samson sa Gaza na isang lungsod ng Filisteo. May nakilala siya roon, isang babaeng bayaran, at sumiping siya sa babae iyon. Nalaman ng mga taga-Gaza na naroon si Samson, kaya pinalibutan nila ang lungsod at binantayan ang pintuan ng lungsod buong gabi. Hindi sila lumusog ng gabi iyon. Nagpasya sila na papatay nila si Samson ng madaling araw. Pero sumiping si Samson sa babae hanggang hating gabi lang. Lumangon siya at pumunta sa may pintuan ng lungsod. Hinawakan niya ang pintuan at binunot at natanggal ito, pati ang mga kandado at haligi nito. Pagkatapos, pinasal niya ito at dinala sa tuktok ng bundok na nakaharap sa Hebron. Isang araw, nagkagusto si Samson sa isang dalaga na nakatira sa lambak ng Sorek. Ang pangalan niya ay Delilah. Pinuntahan ng 5 pinuno ng mga Filisteo si Delilah at sinabi, kumbinsihin mo siya na ipagtapat sa iyo ang sikreto ng lakas niya at kung paano siya matatalo para maigapos at mabiyag namin siya. Kung magagawa mo ito, ang bawat isa sa amin ay magbibigay sa iyo ng 1,100 na pilak. Kaya tinanong ni Delilah si Samson. Sinabi niya, ipagtapat mo sa akin ang sikreto ng lakas mo. Kung may gagapos o huhuli sa iyo, paano niya ito gagawin? Sumagot si Samson, kung gagapusin ako ng 7 sariwang pagting ng pana, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. Nang malaman ito ng mga pinuno ng Filisteo, binigyan nila si Delilah ng 7 sariwang pagting ng pana at iginapos niya si Samson. May ilang mga Filisteo na nakatago noon sa kabilang kwarto. Pagkatapos sumitaw si Delilah, Samson, may